Okay, disclaimer nga lang po pala, hindi ako taga-agency or consultant. Para i-share ko sa inyo yung process namin ng DIY ng family ko. Lahat ng gagawin ko or lahat ng ibabahagi ko sa inyo is based on our experience lang po. Meron na kasing mga nagtanong sa akin kung paano ko daw na process or paano daw namin ginawa yung DIY. Na-approve kami ng 20 days na wala kami home ties at wala kami letter of acceptance, na mababa lang ang proof of fund. Kaya ibabahagi ko sa iyo, iisa-isahin ko at the same time yung list of requirements or yung table of contents na ginawa namin. Okay? Samahan niyo ako hanggang sa dulo. Thank you. Bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat at umabot kayo dito sa channel ko at nanonood kayo ng video ko ngayon. Good afternoon, good evening, good morning kung saan man kayong sulok naroroon ng mundo. Ako nga pala si Mang Jose dito sa Canada and welcome to my channel. Today's video, ang topic nga pala is DIY process ng open work permit ng asawa ko at ng dalawang anak ko. So, isi-share ko sa inyo yung ginawa naming table of contents, kung paano kami nagsimula, nag-gather kami ng mga documents, at the same time, yung alternative documents na kailangan na hindi namin may provide. Especially for home ties, letter of acceptance, ng proof of fund. I-share namin sa inyo kung gaano katagal yung naging process ng application namin. Okay, simulan na natin kasi isa-isahin natin yung nasa loob ng table of contents. Although hindi man 100% details, pero kahit pa paano magkakaroon kayo ng idea kung paano. Letter of intent, yun yung formal expression of interest or kung ano yung purpose ng pagpunta mo dito. So, ang ginawa ko, humanap lang ako ng mga iba't ibang letter of intent sa Google, tapos kung ano lang yung related sa history ng relationship namin. Kung ano yung purpose ng pagpunta niya dito sa Canada or pagsunod niya sa akin dito sa Canada. Kailangan maayos tsaka maganda yung letter of intent ninyo kasi yun yung unang babasahin ng visa officer. Kailangan ma-convince siya. Under ng personal information is PCC or Police Clearance Certificate. Kung nagtrabaho na kayo sa ibang bansa na at least 6 months and above kayo nag-stay doon, kailangan nyo mag-provide ng PCC or Police Clearance Certificate. Kasama niyan is NBI clearance, of course atin. Birth certificate, marriage certificate, digital photo. Ang digital photo nga pala, kailangan yung pirmahan yan sa likod. And then address and date. And then vaccination card. Lahat ng nabanggit ko is kailangan i-provide ng OWP applicant. So next is kasama pa rin to ng personal information, husband's LAMIA copy, husband's work permit, husband employment contract, and husband's job offer. So lahat yon under ng personal information. Klaro? Next na tayo. Professional background. Sa professional background naman madali lang. Kasi ang kailangan mo lang i-provide is certificate of employment ng current employer, certificate of employment previous employer, other proof of employment, 3 months payslip, and then curriculum vitae or resume. Yun lang yung under ng professional background. Next is educational background. College diploma, college transcript of record, secondary certificate of graduate. Yun lang. Next is proof of financial. Bank certificate ng BDO joint account naming mag-asawa, ng work permit holder at saka OWP applicant. Ginawa niya kasi nanghiram siya ng pera sa mga ka-workmate niya sa Thailand. After na mahiram at ma-deposit lahat yun sa bank account niya, nag-request na siya ng bank certificate. Then nung nakapag-request na siya ng bank certificate, binalik niya na yung mga pera. Next is bank statement and payslip niya sa Thailand, 6 months. Bank account overview and pay stub, sa akin naman yun. Yung bank account ko naman is wala pa halos naman kasi bago lang ako dito. Nagpapadala pa ako sa Pilipinas sa kanila. Tapos nagbabayad utang doon sa loan ng mama ko. Buti na lang pinahiram ako ng employer ko ng show money which is 3,500. Nakompleto ko yung pera, umabot na 6,500 Canadian dollars. Ibinalik ko yung ibang perang hiniraman ko. Tapos yung sa boss ko naman hanggang ngayon kinakaltas nila sa sahod ko.
Which is okay lang kasi malaking tulong yun sa pag-lodge namin ng application ng family ko. Talagang ginawan lang namin ng solusyon kasi wala naman kaming wala kaming ipon. So sad. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na mahirap i-provide kasi nga home ties. Pag sinabing home ties, kailangan ng properties, ng assets, ng bahay, lupa, sasakyan, or ari-arian, ganun. Which is wala kami. Kaya sa home ties, ang mga nilagay lang namin is government contribution. Una is Social Security System contribution. So through online lang lahat namin yung kinuha. Pag-ibig contribution, same. PhilHealth contribution, same. And last but not the least ng home ties na in-upload namin is photos. Family, friends, and pets. Wala naman kaming pets eh. Believe it or not, ang na-upload ko lang na photos, 12 pieces lang. 2 piraso nung nagde-date pa lang kami. 2 piraso nung kinasal kami. 2 piraso nung nag-anak na siya. Para yung picture ng nagbuntis ng anak siya. 2 piraso nung nagbinyag. 2 pirasong nag-tour kami sa Macau. 2 piraso nung picture namin sa Dubai. The rest, wala na kaming picture na in-upload. So all in all, nang in-upload ko, dito lang sa client information, 55 pages sa loob lang ng isang application ng OWP. And kailangan mo siyang i-compress sa 4 MB lang. So yun yung naging role ko. Kinompress ko lang siya sa 4 MB para magkasya lahat. Client information ng student permit minor application. First, yung letter of acceptance. Letter of acceptance is wala kaming na-provide. Wala akong na-provide kasi nga nasa British Columbia ako naka-assign nun. And dito talaga yung work permit ko kasi sa Alberta. So dahil nga busy ang British Columbia, so naghiram ng manpower yung boss ko at dun kagad ako din nila. Instead of makakuha ko ng letter of acceptance from the school, ito ang ginawa ko. Kayo ang sumulat and then ipakopy nyo lang sa mga anak nyo. Ang importante is handwritten po nila. Basahin nyo na lang tapos gawan nyo na lang na example na almost the same pero syempre baguhin nyo, baka sabihin pare-pareho tayo. Okay po? After ng letter of acceptance, birth certificate, school ID nila kung kailan sila huling nag-school or until now is pumapasok sila. Digital photo, ganun din. Kailangan ng signature sa likod ng digital photo, address at saka date. Syempre di pa naman sila pumipirma so parents ang pipirma po nun. Proof of financial means, joint account na bangko namin sa video. Home ties is the same. Kung ano po yung home ties namin, yun din po yung home ties na in-attach namin sa client information ng student permit minor application. So, yun lang po. I-share ko na po sa inyo, after nyo ma-fill upan lahat ng application form sa my GC key, siya nga pala, gagawin ko kayo ng ibang video about sa pag-open ng GC key para at least may guide kayo. For now, habang ginagawa ko yung video in the making, i-gather nyo po lahat ng mga information na kailangan nyo para sa pag-lodge. Ito na po yung maging basihan ninyo, itong first video ko. Once na na-upload nyo lahat ng documents sa portal, lalabas na rin na pwede na kayong mag-lodge. Payment mode lang is credit card. So don't worry, yung work permit na nandito na sa Canada, or whatever student or ano pa man, magkakaroon sila ng credit card. For sure, magkakaroon sila dito ng credit card. So yun na po yung gamitin yung pangbayad. Ang ginastos lang po namin sa pag-apply ng application nila is $640 plus tax. Yun lang. Sa consultant, ang charge po nila sa akin, kaya kami na-push na gumawa ng DIY is 2,900 Canadian dollar. Yun po. Kaya maraming salamat sa iyo, Miss Maria Cristina. Thank you for guiding us sa pag-apply namin ng DIY. Thank you so much. Thank you, Miss Ann Famador, sa pag-verify ng Global Hire na legit dito sa Canada. Thank you, Sir Hernan, dahil in-introduce mo ako sa Global Hire. And thank you, Lord, for answering our prayer. Nag-lodge po kami ng September 8, birthday ni Mama Mary. And then after 20 days, na-approve yung application namin. Ganun po kabilis. Hindi namin inaasahan. Kaya ano pa hinihintay nyo? Salamat. Hanggang sa muli. Po si Bang Jose. And please don't forget to subscribe. And notification bell para sa susunod kong video ng pag-create ng GC Key. Salamat!